panunuran ang mga taong dumaranas ng kahirapan. Sa pelikulang ito ay masasaksihan natin ang mga kwento ng mga taong natutunan ang halaga ng pag-asa kahit sa harap ng matinding kahirapan. Sa bukid na malawak, sa init ng araw, naghahanap buhay, magsasakang tapat. Sa buhay ng pagsasaka, sa lupang masaganang, ginustusan ang pamilya, may puso at lakas. Ang mga magsasaka na tunay na tagapagtanggol ng kalikasan. Ako si Emily, isang ina na hindi nauubusan ng mga responsibilidad. Kasama ko ang anak ko, palaging nagsusumikap kahit sa simpleng paraan. Si Emily ay isang babaeng may pusong puno ng pangarap para sa kanyang anak na si Sarah. Kahit na sila ay mayroong simpleng buhay, puno pa rin sila ng pagmamahal at saya. Mahirap man ang kanilang kalagayan, ngunit hindi ito naging hadlang kay Emily para iwan ang kanyang mga responsibilidad bilang ina ni Sarah. At sa pangarap na puno ng pagmamahal at determinasyon ni Emily para kay Sarah ay naging inspirasyon sila sa kanilang komunidad. Ang kwento nila Emily at ni Sarah ay isang paalala na ang pagmamahal, pag-asa at determinasyon ay higit na makapangyarihan kaysa anumang pagkakaroon o kakulangan sa buhay. Ako si Sarah, isang dalagang nangarap ng mas magandang kinabukasan. Pero sa kahirapan, nadapa ako at sa tuwing bumabangon ako ay may bitbit na pag-asa. Sa isang kilalang universidad na tinatawag na Cotabato State University, nag-aaral sina Sarah at Monica. Sa universidad na ito, ibinubukas ng bawat araw ang isang pahina ng kanilang paglalakbay tungo sa kanilang mga pangarap. Sa loob ng paaralang ito, nagsimula ang kanilang kwento. Ito ang simula ng isang makulay na paglalakbay para kay Sarah at Monica. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa, determinasyon at higit sa lahat, walang sawang kaligayahan. At isa sa mga espesyal na bahagi nito ay ang pagkakilala nila kay Miss Santa Maria, isang guro na nagretiro ngunit hindi pa rin nagpapahinga at nawawala ng pag-asa para magbigay ng magandang paalala. Si Maria ay isang guro na may malalim na pangarap na patuloy pa rin nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang estudyante. Ako si Maria, isang guro na ngayon nagretiro. Sa aking mga araw, itinuturo ko sa mga kabataan ang kahalaga ng kaalaman. Ngunit ngayon, itinuturo ko sa kanila ang kahalaga ng pagkakaisa sa kahirapan. Isang araw, lumapit si Miss Santa Maria kay Sarah at Monica. Dala ang mainit na pagmamahal at malasakit sa kanilang mga puso. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, nahanap ni Sarah at Monica ang inspirasyon sa mga salita ni Miss Santa Maria. Sa isang silid-aralan kung saan nakilala nila Sarah at Monica si Lisa. Magandang araw sa ating lahat. May maganda akong ibabalita sa inyo kung saan ay kabilang ang ating paaralan na napilis na ipapadala sa prestiyosong paligsahan. At dito sa section natin ako mamimili ng ipapadala doon. Ngunit ang ipapadala natin doon, ang karapat-dapat na ipadala doon ay may mataas na grado at magaling sa iba't ibang larangan o aspeto ng edukasyon. Talaga po, ma'am, di ba po para naman din sa mayayaman at matatalinong tulad ko, tila ako po atang iyong tinutukoy. Paumanhin, ma'am, paumanhin, Miss.
Pero huwag mo sana kami maliitin o hirap dahil hindi mo alam ang pagsulot at pinagdaanan namin bago makapasok dito. Tama ang iyong sinabi, Sarah. Ngunit umupo muna kayong dalawa at makinig sa akin. Thank you. At ang mapipiling estudyante na ipapadala doon ay malalaman lang natin sa susunod na araw. Naiintindihan niyo ba ako? Yes, ma'am. Sa susunod na araw, dapat wala na akong makikita mag-aaway pa. Naiintindihan niyo ako? Yes, ma'am. Magandang araw sa ating lahat. Alam kong masaya kayo dahil sa araw na ito ay malalaman natin kung sino ang estudyanteng aming napili na ipapadala sa isang prestihiyosong paligsahan. At ang isang estudyante na ito ay may mataas na grado at magaling na rin sa iba't ibang larangan at aspeto ng edukasyon. At ang aming napili ay walang iba kundi si Sarah. Congratulations, Sarah, dahil ikaw ang aming napili. So class, ang ating napili na ipapadala sa isang prestigyosong paligsahan ay walang iba kundi si Sarah. Teka lang ma'am, mali po ang inyong pinili. Ako po ang karapat-dapat sa inyong pinili dahil ako isang matalino at mayamang mag-aaral. Hindi ka tulad ni Sarah na matilas lang. Sa tingin di ba nakakatawa yung sinabi mo, Lisa? Manahimik ka nga dyan. At yung mga sinasabi mo, nakakasakit ka na inyong kapwa. Hindi na maganda yung pag-uugali nang dahil sa inyong ginawa, may punishment ka sa akin. Pero ma'am, huwag ka na magdahilan dyan. Kailangan mo magsulat ng liham patungkol sa buhay ni Sarah. At kailangan mo ito ipasa bukas na umaga. Lisa! Nagmadaling umalis si Lisa nang dahil sa balitang kanyang narinig. Ngunit sinundan ito ni Ma'am Perez upang sabihin sa kanya ang katotohanan. Sa isang paaralan, may isang silid ng aklatan, kung saan tahimik at masilong. Si Lisa ay pumasok dito upang isulat ang kanyang liham o diary ukol sa buhay ni Monica at Sarah. Habang isinusulat niya ang mga kataga, isang malakas na hangin ng katotohanan ang naglakbay patungo sa kanyang puso. Unti-unti niya rin itong nare-realize na hindi tama ang mga kilos at salita niya sa nakaraan. Na kahit anong pagkakaiba o hindi pagkakaunawaan, ang mga magkaibigan ay hindi dapat ginagawang dahilan para masaktan ang isa't isa. At sa bawat pahina ng kanyang diary ay nagiging daan ito para sa kanya upang magmuni-muni. At dito rin nalaman ni Lisa kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan, na sa bawat pag-aaway o galit ay may lugar dito para sa pagpapatawad at pagkakasunduan. Hindi rin napigilan ni Lisa na mapaiyak habang isinusulat ang kanyang liham. Sa araw na ito, ay babasahin na ni Lisa ang kanyang liham patungkol sa buhay ni Sarah at ni Monica. mahal ko Sarah at Monica. Una sa lahat na isinipabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong dalawa. Ako'y nagugulat sa kabila ng inyong hirap ng buhay, patuloy din kayong umangkol sa isa't isa. Nagmadaling sa paraling ito, nakikita ko ang inyong mabubuting puso. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga nangangailangan. Habang isinusulat ito, na-realize ko ang aking mga pagkakamali. Naunawaan ko na hindi tama ang aking pananaw at trato sa inyo. Sana'y patawarin mo ako, Sarah at Monica. Maraming salamat, Lisa. Nais ka namin pasalamatan para sa iyong mga ginagawa at taus-pusong paghingi ng kapatawaran mula sa iyong mga kaklase. Pwede mo nang puntahan si Sarah at Monica at humigil ka ng kapatawaran. Okay lang yun, Lisa. Tagal ko nang pinalampas ang mga iyon. Pero tandaan mo na ang mabuting gawain ay may magandang lisod pa at ang kahirapan ay hindi hadlang sa tunay na tagumpay. Tama iyon, Lisa. Hindi estado ang buhay ang magpapalaga sa isang tao. Mahalaga, puso at pagtutulungan natin. At sa araw na ito, ay natutunan nila ang halaga ng pagkakaibigan at pagpapatawad. Sa araw na ito ay masaksihan natin ang pagbigay ng isang sertipikong nagpapakita ng kahusayan at talino ni Sarah, kasama ang kanyang ina na puno ng pagmamahal at suporta para sa kanyang anak.
Sa maikling pelikula na ito ay pinapakita na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-aaral at ang kahalagahan ng pamilya bilang sandigan at inspirasyon para sa ating mga mag-aaral. At ipinapakita din dito na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral kundi pati na rin sa pagbibigay inspirasyon sa iba. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa tunay na tagumpay. Salamat din po, ma'am. Ano man, congratulations sa anak mo. Thank you po. Congratulations. Ano, wala ka pa, ma'am. Ay, pang kadi ka tanong. Kaluman ni Kwan, usad sa yer sa liendab. Sabad na ka nga ito kumbinan. Halina kayo, guys! Bakit ayaw? Di ka cute-cute yung video siya. Ito yung magaganda namin ka-group. Hi! Mali pala yung pag-video. Ay, naku, sani-santa. Hi guys! Hi! Realize ko na mali ang aking mga pag-aaral. Ginawa, may punishment ko sa akin. Pero ma'am, huwag ka na magdahilan dyan. Kailangan magsulat ng liham patungkol sa buhay ni Sarah. At kailangan mo ito ipasa bukas ng umaga. Sarah! Lisa! Lisa pala! Ngayon na. Kahit tinag so agama Islam. Okay na.